Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Itinaas na ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price o MSRP para sa pulang sibuyas sa 150 pesos kada kilo. Kasunod ito ng naiulat na bahagyang pagtaas ng import price ng pulang sibuyas mula sa major sources gaya ng China, Poland at India na nagtulak ng pagtaas mula sa unang ipinatupad na 120 pesos kada kilo na MSRP. Samantala, mananatili namang 120 pesos kada kilo ang MSRP ng puting sibuyas. Patuloy naman ang pagsulong ng mga mambabatas na maisabatas na ang Anti-Political Dynasty Bill sa bansa. Naritong ulat. Bagaman aminado ang ilang senador na mahirap ang paglaban sa Anti-Political Dynasty Bill, umaasa pa rin sila na maisabatas na ito. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, nasa higit kumulang 4 na dekada na ang lumipas at hindi pa ito naipapasa hanggang sa ngayon. Kaya anya, sana ay matuldukan na ang usapin at mabigyan na anya ng definisyon ng Korte Suprema ang naturang panukala. If I'm not mistaken, around 10 petitions before the Supreme Court to declare political dynasties as contrary to the Constitution. No? So that is another, sabihin na natin, track na mag-rule ng Supreme Court kung ano ang definition ng political dynasty in the cases that are pending before them. Sa panig naman ni Senator Bam Aquino, kailangan na ng matinding reforma para sa pagbabagong hangad ng taong bayan. Alinsunod na rin anya ito sa sunod-sunod na issue ng katiwalian sa bansa. Sa pagpapapasa ng naturang bill, isa sa pagdedebatihan ayon sa senador ay ang level of consanguinity o kung gaano kalayo ang koneksyon ng isang politiko sa kanyang pamilya at angkan. Pag sinabing first, ibig sabihin yun yung mga tao na kasama mo talaga sa iyong bahay, 'di ba? Kapag second, yun yung mga nakasama mo noon at posibleng kasama mo ngayon. So meaning yung tatay mo, yung nanay mo, no? Pagdating sa third level, umaabot yan hanggang sa mga tito at pamangkin, no? Sa panig naman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, target nilang simulan ang preliminary hearing ng naturang panukala sa January 13, 2026. Una nang hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na iprioridad ang APD Bill at Independent People's Commission at 2 pang legislative measures sa kamakailang Legislative Executive Development Advisory Council meeting na ginanap sa Malacanang. Ayon naman kay Senator Pangilinan, may urgency sa pagpasa ng IPC dahil sa naging pagbitiw ni Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure. Mayroong urgency dahil nga nag-resign si Secretary Babe Singson. So, lalong nabawasan yung mga sundalo, na lumalaban para sa accountability sa ICI. So, tapos, wala ring armas. Walang bala. Diin ng mga senador na kung nais na isulong ang accountability, dapat na suportahan ang mga naturang reformang ito. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, umaasa si Senate Education Committee Chair Senator Bam Aquino na hindi na mabawasan sa magaganap na Bicameral Conference Committee meeting ang panukalang pondo sa edukasyon para sa taong 2026. Ayon sa senador, may mga naririnig kasi itong usap-usapang posibleng bawasan sa BICAM ang naturang budget dahil ito ang may pinakamataas na increase sa panukala na maaaring bawasan upang mapondohan ng ibang ahensya. Gayunpaman, tumanggi ang senador na sabihin kung sino ang mga mambabatas na nais na magtapyas sa pondo. Panawagan naman niya sa mga kapwa mambabatas na manindigan para sa pondo ng edukasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kauna-unahang agricultural machinery complex inilunsad na sa bansa.
MSRP sa pulang sibuyas, itinaas na sa 150 pesos kada kilo. Mga nasa likod ng agri-smuggling, patuloy na inuusig ng Senado. Anti-political dynasty bill, isinusulong na maisabatas na. Monterazas project sa Cebu, opisyal nang sinampahan ng kaso ng DENR. At Oplan kontra baha, mas pinaigting ang operasyon sa tulong ng DPWH at MMDA sa Metro Manila. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.